Movie Recap Tagalog here. Sa isang magulong kwarto, mahimbing na natutulog ang isang binata nang biglang sumugod ang isang grupo ng tao. Nagulat ang binata at nagising, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi sila nagsalita ng marami. Agad siyang itinulak sa sahig at pinusasan. Nalaman niyang mga pulis pala ang mga iyon na dumating upang siya ay arestuhin dahil pinaghihinalaan siyang isang rapist at mamamatay tao. Sa presinto, hindi pa rin mapanatag si Kwon Yu. Ipinakita sa kanya ng mga pulis ang litrato ng duguang kutsilyo na natagpuan sa kanyang kwarto. Sinabi ni Kwon Yu na hindi niya alam kung bakit may kutsilyong ganoon doon. Gusto pa sana niyang magpaliwanag, ngunit ayaw nang makinig ng mga pulis. Biktima ay isang menor de edad na babae at napakatrahiko ng pinangyarihan ng krimen. Natagpuan ng mga pulis ang fingerprint ni Kwon Yu sa lugar at maging ang kanyang similya ay natagpuan sa katawan ng babae. Lahat ng ebidensya ay malinaw kaya't hindi na niya matanggihan ang paratang. Ngunit nanindigan pa rin si Kwon Yu na siya ay inosente. Kahapon lamang, naglalaro pa siya ng online games kasama ng kanyang mga kakampi sa isang internet cafe. Paglaon, nakakita siya ng teleponong naiwan doon. Tumawag ang may-ari at hiniling kay Kwon Yu na isauli sa kanya ang telepono. Nangako rin ang babae na bibigyan siya ng gantimpalang 1,000,000 won. Matapos mag-atubili sandali, nagpasya siyang isauli ang telepono. Pumunta si Kwon Yu sa isang hotel ayon sa bilin. Kumatok siya sa pintuan, ngunit walang sumagot. Nang mapansin niyang hindi nakasara ang pinto, binuksan niya ito at pumasok. Doon lamang natuklasan ni Kwon Yu na naliligo pala ang babae. Bagaman medyo nahiya siya, tila normal lang ang kilos ng babae. Sinabi nitong ilagay na lamang ang telepono sa kanyang kama. Pagkatapos noon, maaari na niyang tanggapin ang gantimpala at umalis. Sumunod si Kwon Yu sa utos. Bago siya lumabas, magiliw pa niyang pinaalalahanan ang babae na mas mabuti kung isasara nito ang pinto kapag naliligo. Kung hindi, baka kung anong masama ang mangyari kapag nakaenkwentro siya ng masamang tao. Pagkaalis ni Kwon Yu, umuwi siya at natulog. Ngunit pagkaraan lamang ng isang gabi, naging isang mamamatay na kinamumuhian ng buong bansa. Nang malaman ito ng ina ni Kwon Yu, agad siyang nagtungo sa presinto. Sinabi niya sa mga pulis na hindi magagawa ng kanyang anak ang ganoong kasalanan. Namahagi pa siya ng mga flyers, humihiling ng masusing investigasyon. Ngunit bilang isang ina ng kriminal, wala nang naniwala sa kanyang mga salita. Upang mailigtas si Kwon Yu, napilitan siyang humanap ng abogado. Si Attorney Min, bagaman hindi kaaya-aya ang anyo, ay napakatalino. Bilang tugon sa pakiusap ng ina ni Kwon Yu, ipinayo ni Attorney Min na ang pinakamainam na paraan ay ang umamin si Kwon Yu sa kasalanan. Kung hindi, mas lalo lamang titindi ang parusa sa kanya. Ngunit mariing pinanindigan ng ina ni Kwon Yu na hindi magagawa ng kanyang anak ang ganoong karumal-dumal na bagay. Bagamat lumaki si Kwon Yu sa isang pamilya na walang ama, lagi naman siyang mabait at mahinahon. Dahil naawa si Attorney Min sa kalagayan ng ina ni Kwon Yu, napagpasyahan niyang tumulong. Sa korte, nagbigay ng kumpletong ebidensya ang abogado ng biktima. Pinatunayan nito na hindi lamang minsang ginahasa ni Kwon Yu ang biktima, kundi 2 beses pa. At matapos iyon ay tinarakan pa niya ito ng 31 beses sa napakawalang awang paraan. Labis ang kalupitan ng pamamaraan, at lalong kahindik-hindik ang pinangyarihan ng krimen. Kaya maging ang mga mamamayang Koreano ay naniniwala na dapat hatulan si Kwon Yu ng kamatayan o isailalim sa sapilitang pagkakapon. Sa harap ng mga ebidensyang iniharap ng panig ng biktima, hindi na maipaliwanag ni Attorney Min ang mga pangyayari. Ngunit upang mapagaan ang hatol, sinabi niya na si Kwon Yu ay dumaranas ng matinding depresyon. Idinagdag din niya na maaaring dala ito ng labis na pagkahilig ni Kwon Yu sa mararahas na laro, kaya minsan ay hindi na niya matukoy ang kaibahan ng laro at ng realidad. Bagamat pilit ang ganitong paliwanag, wala na siyang ibang masabi upang maipagtanggol si Kwon Yu. Sa huli, nagbigay ng hatol ang hukom alinsunod sa probisyon ng batas kriminal. Ang pamamaraan ng panggagahasa at pagpatay sa menor de edad na babae ay labis na malupit. Maging ang kawalang galang ng akusado sa bangkay ng biktima ay isinama sa bigat ng krimen. Sa huli, nahatulan si Kwon Yu ng habambuhay na pagkabilanggo. Dahil sa matinding karahasan ng kanyang humanoid krimen, hindi lamang siya sinentensyahan ng 5 taong sa pilitang gamutan sa psikolohikal na karahasan, kundi ikinulong din siya sa isang maximum security prison upang doon pagdusahan ang hatol. Nang marinig ni Kwon Yu ang desisyon, bigla siyang kinabahan. Maging siya at ang kanyang ina ay nagsisigaw na siya ay napagbibintangan lamang, ngunit wala ni isang naniwala. Sa huli, ineskortan si Kwon Yu patungo sa bilangguan. Ang kanyang ina naman napaiyak ng labis hanggang muntik na siyang himatayin. Dahil tumanggi si Kwon Yu na makipagtulungan, tinurukan siya ng pampakalma. Nang siya'y magising kinabukasan, nasa loob na siya ng kulungan. Unang pagkakataon yon para kay Kwon Yu, kaya wala siyang ideya kung paano makikibagay sa ganoong lugar. Hawak-hawak ang isang mangkok ng kanin, mag-isa siyang naupo sa gitna ng karamihan. Kapag lumalabas siya, palagi siyang nakatayo sa isang sulok at hindi naglalakas loob makipag-usap kaninuman. Doon siya napansin ng ilang preso. Isa sa kanila, isang kalbong lalaki, ang siyang leader ng mga bilanggo. Agad din kumalat ang balita na nakulong si Kwon Yu dahil sa panggagahasa. Kaya si Joksu at ang kanyang mga tauhan ay nagpasya na turuan ng leksyon si Kwon Yu. Bago pa man siya makapaliwanag, bigla na lamang siyang hinila at binugbog. Ang bantay na naroon ay hindi man lang pumigil, bagkus ay umalis pa. Sinabi ni Joksu kay Kwon Yu na ipinagmamalaki ng lahat ng preso roon na sila'y nakulong dahil sa pagpatay o pagtatangkang pumatay. Kaya naman, ang mga rapist na pumapatay ng mga menor de edad, tulad ni Kwon Yu, ay lubos na hinahamak ng lahat. Hindi napigilan ni Kwon Yu ang kanyang galit nang tawagin siyang rapist ni Joksu. Isang suntok lang, agad niyang napabagsak si Joksu.
Agad namang pinalibutan si Kwon Yu ng mga tauhan ni Joksu. Sa pagkakataong ito, binugbog siya ng labis na kalupitan. Nabugbog si Kwon Yu hanggang sa duguan ang kanyang ulo. Nakita ng warden ang lahat sa pamamagitan ng kamera. Nang makita ang kalubhaan ng sitwasyon, pinatigil niya ang mga ito. Ngunit sinabi ni Joksu na si Kwon Yu ang nauna sa pananakit. Kaya naman, pinalo ng warden si Kwon Yu gamit ang pamalo hanggang mawalan siya ng malay. Dahil sa insidenteng ito, ikinulong si Kwon Yu sa isang maliit at madilim na silid. Doon siya nanatiling mag-isa tuwing gabi. Sa araw naman, paulit-ulit siyang binubugbog ni Joksu at ng kanyang mga tauhan. Kalaunan, may dalawang rapist na lumapit kay Kwon Yu. Pakiramdam nila ay pareho sila ng ideolohiya. Nais nilang makipagsanib puwersa kay Kwon Yu upang labanan si Joksu. Ngunit labis na nandidiri si Kwon Yu sa mga ganitong tao. Alam niyang kailanman ay hindi siya gumawa ng iligal na bagay. Kaya't hindi siya makisama sa dalawang iyon. Lalong kinasuklaman ni Joksu si Kwon Yu. Kaya't pinilit niyang ipitin si Kwon Yu at ang dalawang rapist sa isang sulok. Pagkatapos silang bubugin, iniutos ni Joksu sa dalawang rapist na gahasain si Kwon Yu. Sa loob ng kulungan, naranasan ni Kwon Yu ang di makataong pagpapahirap. Lubos na bumagsak ang kanyang kalagayan sa pag-isip. Maging ang sariling pulso niya ay kinagat upang wakasan ang kanyang miserableng buhay. Ngunit matapos siyang iligtas, kinailangan pa rin niyang harapin ang parehong pagpapahirap. Nang dumalaw ang kanyang ina isang araw, labis itong nagdalamhati sa nakitang kaawa-awang kalagayan ng anak. Ano man ang sabihin ng iba, tumanggi pa rin siyang maniwalang rapist ang kanyang anak. Kaya patuloy siyang nakikiusap sa korte na linisin ang pangalan nito. Hanggang sa may isang testigo na nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ng testigong ito na kaya niyang patunayan na wala si Kwon Yu sa pinangyarihan ng krimen noong gabing iyon. Kung makapagbibigay siya ng ebidensya, magkakaroon ng pag-asa si Kwon Yu na mapawalang sala. Kaya't sinabi ng ina kay Kwon Yu na magtiis muna. Tanging sa pagtitiyaga lamang niya mararanasan ang araw na mapapatunayang inosente siya. Nang makita ni Kwon Yu ang matatag na paninindigan ng kanyang ina, muling sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Pagbalik sa kulungan, kahit na araw-araw pa rin siyang binubugbog, hindi na niya muling naisip ang magpakamatay. Kumakain siya at nagsasanay ng mabuti habang hinihintay ang muling paglilitis ng kaso. Sa kulungan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na naging kaibigan niya. Maging ang sining ng pakikipaglaban ay natutunan niya mula sa matanda. Sinabi nito kay Kwon Yu na nakatagpo na siya ng napakaraming tao, kaya't sa isang tingin pa lang ay alam niyang hindi mamamatay si Kwon Yu. Ngunit dahil nakakulong na siya, mahirap nang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang matutunan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi pa rin pinakawalan ni Joksu si Kwon Yu. Nang araw na yon, inutusan ni Joksu ang kanyang mga tauhan na salakayin si Kwon Yu, ngunit hindi na siya nagtago. Binalot niya ang mga pako at papel upang gawing sandata, at habang tumatakbo ay pinabagsak niya ang mga humahabol sa kanya. Maging si Joksu ay hindi nakaligtas sa atake ni Kwon Yu. Simula noon, hindi na rin naglakas loob si Joksu na guluhin pa siya. Ang lahat ng tapang na yon ay nagmula sa kanyang ina. Sigurado si Kwon Yu na ililigtas siya ng kanyang ina. Ngunit nang sabihan siyang may dumalaw, nalaman niyang si Attorney Min lamang ang nagpunta. Habang nagtataka siya kung nasaan ang kanyang ina, iniabot sa kanya ng mga pulis ang isang sertipiko ng kamatayan. Nalaman niyang hindi kinaya ng kanyang ina ang matinding biglaang pangyayari at pinili nitong kitilin ang sariling buhay. Agad na bumulusok si Kwon Yu sa matinding krisis. Hindi niya maunawaan kung bakit nagawa iyon ng kanyang ina. Samantalang noong huli nilang pagkikita, pinaalalahanan pa siya nito na maging matatag at matiisin. Ngunit alam ni Kwon Yu na hindi na siya maaaring maghintay pa na may ibang magpawala ng kanyang kasalanan. Naalala niya ang pangakong ginawa niya sa kanyang ina. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi siya maaaring mabuhay habang buhay na tinatawag na rapist. Kaya kinabukasan, sinadya niyang galitin at udyukan si Joksu. Habang naglalaban ang dalawang panig, biglang sinaksak ni Kwon Yu ng kutsilyo ang mukha ni Joksu. Nang dumating ang bantay, sinaksak naman niya ang sarili sa tiyan. Nakita ng bantay na parehong nakahandusay sa dugo sina Kwon Yu at Joksu, kaya't agad siyang tumawag ng ambulansya. Dinala kaagad ang dalawa para gamutin. Ngunit sa katunayan, bahagi iyon ng plano ni Kwon Yu. Habang nasa daan papuntang ospital, biglang bumangon si Kwon Yu at inatake ang bantay. Hindi na nakalaban ang bantay at tinurukan siya ni Kwon Yu ng karayom. Wala itong nagawa kundi ibigay ang susi ng posas kay Kwon Yu. Dahil sa kaguluhan sa loob ng sasakyan, nawalan ito ng kontrol at bumaliktad. Samantala, sinamantala ni Kwon Yu ang pagkakataon upang makatakas. Habang pinagmamasdan ng bantay ang kanyang likod na papalayong tumatakbo, binunot nito ang kanyang baril. Ngunit bago siya makaputok, nasilayan niya ang mga mata ni Kwon Yu na puno ng paghihinagpis. Tahimik niyang ibinaba ang baril. Marahil ay nagsimula na rin siyang maniwalang hindi tunay na mamamatay si Kwon Yu. Sa anumang panahon, ang pagtakas mula sa bilangguan ay itinuturing na napakalaking pangyayari. Agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga pulis para sa kanya. Bagamat nakatakas si Kwon Yu, napakahirap ng kanyang kalagayan. Sa pagkakataong iyon, nagkataon na nakatagpo siya ng isang banyagang mag-asawa na nasiraan ng sasakyan. Matapos niyang ayusin ang kotse ng mga ito, labis silang nagpasalamat. Hindi lamang siya tinulungan na makaiwas sa mga pulis sa isang checkpoint, kundi ibinigay pa nila sa kanya ang kotse. Sa mga oras na yon, wala nang ibang mapupuntahan si Kwon Yu. Kaya wala nang ibang mapuntahan si Kwon Yu kundi si Attorney Min. Agad namang ipinahayag ng abogado na handa siyang tulungan si Kwon Yu. Ngunit palihim pala itong tumawag sa mga pulis. Sinabi pa ni Attorney Min kay Kwon Yu na ang testigong nabanggit noon ay isang kasinungalingan lamang. Hindi raw matanggap ng kanyang ina ang katotohanan iyon.
Nahihiya raw itong humarap sa sariling anak. Kaya't pinili nitong gumawa ng isang bagay na walang saysay. Pagkatapos, iniabot ni Atty. Min kay Kwon Yu ang pulseras na iniwan ng kanyang ina. Nang makita yon, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng sasakyang pulis. Agad niyang naunawaan na si Atty. Min ang tumawag sa kanila. Hindi na siya maaaring umupo at maghintay na lamang sa kamatayan. Kaya't mabilis siyang tumalon sa bintana at tumakas. Buo na ang kanyang pasya na tuklasin ang tunay na problema sa kanyang kaso. Muli siyang nagtungo sa isang internet cafe. Doon, napanood niya ang isang video mula sa isang blogger. Matapos suriin ang mga detalye, nakapagpasya ang blogger na tiyak na hindi si Kwon Yu ang tunay na salarin. Ang blogger na ito ay walang iba kundi ang kakampi niya sa laro. Ang bansag dito ay si Harriman. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap si Kwon Yu ng voice message mula kay Harriman na nagpaalala sa kanya na tinawagan na ng may-ari ng cafe ang mga pulis. Sinabi ni Harriman na pumunta siya agad sa hotel upang magkita sila. Pagdating sa hotel, nadiskubre ni Kwon Yu na si Harriman pala ay isang maliit na babae. Ang pangalan niya ay Hee-wol. Dahil hinahabol si Kwon Yu, hindi siya maaaring magtagal doon. Kinailangan siyang dalhin ni Hee-wol sa kanyang lihim na taguan. Lumabas na si Hee-wol ay mayroong social phobia. Kaya't nakikipag-usap lamang siya sa mga tao sa pamamagitan ng telepono. Ginamit niya ang voice changer sa laro upang magpanggap na lalaki. Pagkatapos, naghanda si Hee-wol ng pagkain para kay Kwon Yu. Ito na rin ang naging pinakamabuting pagkain na natikman niya nitong mga nakaraang araw. Habang kumakain, naalala ni Kwon Yu ang kanyang ina, dahilan upang hindi niya mapigilang maiyak. Sa oras na yon, may kumatok sa pintuan. Lumabas na nais talagang tulungan ni Hee-wol si Kwon Yu upang malinis ang kanyang pangalan. Kaya tinipon niya ang lahat ng kanilang mga kakampi sa laro. Kabilang dito ang parehong mga propesor at mga taong walang trabaho. Ngunit mayroon silang isang pagkakapareho. Naniniwala silang inosente si Kwon Yu. Dahil dito, kahit bagong takas pa lamang siya mula sa bilangguan, nakabuo na siya ng isang maliit na grupo. Sa huli, inilabas ni Hee-wol ang mga dokumentong kanyang naimbestigahan. Nadiskubre ni Hee-wol na inedit ang kuha ng kamera kung saan lumitaw si Kwon Yu sa elevator ng hotel at kahina-hinala rin ang malaking truck na lumitaw sa nasabing kuha. Pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, nalaman niyang may ilang kaso kamakailan na kahawig ng kaso ni Kwon Yu. Ang mga kasong ito ng panggagahasa at pagpatay ay natukoy at naaresto ang salarin sa loob lamang ng 24 oras. Noong nakaraan, napakahirap gawin ng ganitong bagay, ngunit ngayon ay nangyayari na ito ng maraming beses. At ang mas nakapagtataka pa, sa bawat lugar ng krimen, palaging lumilitaw ang malaking truck na yon. Malinaw na matagal na itong pinaplano. Upang matagpuan ang utak sa likod ng lahat, nagpasya silang maghiwa-hiwalay at kumilos. At totoo nga, natagpuan nila ang malaking truck sa isang merkado ng mga second-hand na sasakyan. Sinundan nila ang truck at natuklasang patungo ito sa isang gusali. Nagpasya si Kwon Yu na siya mismo ang mag-imbestiga. Upang mabawasan ang panganib, diretsong inhack ni Hee-wol ang security system ng gusali. Minamanmanan niya ang bawat kilos ng lahat na nakikita sa kamera upang agad niyang maiulat kay Kwon Yu ang sitwasyon. Maingat na lumapit si Kwon Yu sa pinto ng isang silid ayon sa paalala ni Hee-wol. Ngunit pagkapasok niya, lubha siyang nabigla. Ang kahon sa loob ng silid ay naglalaman ng isang bangkay. At ang bangkay na yon ay isang sikat na aktor sa Korea. Habang nagugulat pa si Kwon Yu, narinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto. Sinabi ni Hee-wol na may darating. Agad na nagtago si Kwon Yu sa isang sulok at pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga taong pumasok. Mabilis niyang natuklasan na ang mga ito ay isang grupo na dalubhasa sa pagpeke ng mga lugar ng krimen. Lahat ng ginagawa nila ay maayos at propesyonal. Mabilis na nagbago ang silid at naging isang lugar ng krimen. Maging ang mga bakas ng dugo sa sahig at ang mga fingerprints sa mga litrato ay pawang peke. Pinanood ni Kwon Yu ang mga ito na inaayos ang lahat ng walang anumang emosyon sa mukha at lalo lamang siyang kinilabutan. Tila ba ang silid na ito ay isang nakahandang bitad? Ang may-ari ng fingerprint ang siya nilang ipapahamak. Hindi maiwasang isipin ni Kwon Yu ang sarili niyang kaso. Hindi pa lumilipas ang 24 oras mula nang mangyari ang insidente hanggang sa siya ay maaresto. Bukod pa roon, napakakumbinsido ng mga ebidensya kaya mabilis siyang nahatulan. Malinaw na sa parehong paraan din siya na frame. Kung hindi siya nakipagsapalaran upang makatakas mula sa bilangguan, malamang ay hindi niya malalaman habang buhay kung paano siya ipinahamak. Ngunit sa mga oras na yon, hindi pa rin alam ni Kwon Yu na ang utak sa lahat ng ito ay si Atty. Min. Hawak niya ang malalaking datos tungkol sa buong lungsod. Madalas din siyang tumutulong sa ilang opisyal para sa kanilang pansariling interes. Ang paraan niya ay maghanap ng taong maaaring sisihin kapalit ng mga opisyal na ito. Tulad na lamang ng pagkamatay ng aktor. Matapos pag-isipan, pinili ni Atty. Min ang isang babae. Sapagkat ang babaeng ito ay walang pamilya at mababa ang pinagmulan. Kaya't ipinautos niyang patulugin ito. Pagkatapos, kinuha nila ang buhok at fingerprint ng babae. Sa huli, inilagay nila ang mga ebidensyang ito sa inihandang crime scene. At syempre, hindi pa sila kailanman nabigo. Pagbalik ni Kwon Yu sa lihim na taguan, hiniling niya kay Hee-wol na hanapin ang babaeng iyon sa lugar ng krimen gamit ang fingerprints. Pagkaraan ng ilang oras ng pagmamanman, natuklasan nilang ang boses ng babae ay kapareho ng boses ng taong nawala ng telepono at tumawag kay Kwon Yu. Pagkatapos ay natunto ni Kwon Yu ang kinaroroonan ng babae sa pamamagitan ng positioning system. Ngunit hindi inaasahan ni Kwon Yu na nakaalis na pala ito roon. Sa halip, humarap siya sa bagong panganib. Lumabas na matapos makatakas si Kwon Yu mula sa kulungan, gumamit ng panlilinlang si Atty. Min upang palayain si Jok-soo at ang kanyang mga tauhan.
Ang layunin ni Attorney Min ay ipatapos si Kwon Yu sa kamay ni Jok-soo. Kaya bago pa man maintindihan ni Kwon Yu ang nangyayari, itinali na siya ni Jok-soo at ng kanyang mga kasamahan. Muling nagharap ang mga matagal ng magkaaway. Sa pagkakataong ito, mas naging mabangis si Jok-soo kaysa dati. Hindi lamang niya binugbog si Kwon Yu hanggang sa dumugo ang ulo nito, gumamit pa siya ng matitinding paraan upang maghiganti. Sa mga sandaling iyon, biglang rumonda ang isang grupo ng pulis. Sa takot, nagsitakbuhan sina Jok-soo at ang kanyang mga tauhan. Samantala, sinamantala rin ni Kwon Yu ang kaguluhan upang makatakas. Lumabas na si Hee-wol ang nakakita kay Kwon Yu na nasa panganib. Kaya siya ang tumawag ng pulis. Ngunit hindi niya maunawaan kung paano nalaman ng mga taong iyon ang kinaroroonan ni Kwon Yu, maliban na lang kung may nakalagay na GPS tracking device sa kanya. Matapos ang ilang pagsusuri, nakumpirma nila na tama ang hinala ni Hee-wol. Mayroon niyang maliit na tracking device sa alaala ng ina ni Kwon Yu. Ang alaala namang ito ay ibinigay kay Kwon Yu ni Attorney Min. Malinaw na may kinalaman siya sa lahat ng ito. Sa kabila ng panghihinayang ni Kwon Yu sa alaala ng kanyang ina, wala siyang nagawa kundi itapon iyon. Samantala, matagumpay na nakagawa ng drone ang propesor. Sa ilang pagsisiyasat, natuklasan nilang si Attorney Min ang utak sa likod ng lahat. Nagtayo siya ng higanting server sa isang lihim na gusali. Doon niya isinasalpak ang lahat ng ebidensya at sabay naghahanap ng mga taong maaaring pagbintangan kapalit ng mga makapangyarihang opisyal. Bagaman alam nilang maraming ebidensya ang nasa loob ng server, wala pa silang paraan upang mapasok ito. Upang mapilitang magpakita ng kahinaan si Attorney Min, nagpasya si Kwon Yu na salakayin ito. Sa tulong ng kanyang mga kasama, winasak ni Kwon Yu ang inihandang crime scene. Ibinuhos niya ang mga buhok mula sa barbershop sa loob ng silid upang hindi nila matukoy ang DNA ng babae. Nag-iwan pa siya ng hamong sulat. Ngunit hindi man lang nataranta si Attorney Min. Nagpadala siya ng 2 grupo upang tugunan ang sitwasyon. Ang isa ay inatasang hanapin si Kwon Yu, habang ang isa naman ay muling bumuo ng panibagong crime scene. Ngunit handa rin si Kwon Yu. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang gambalain ang mga tauhan ni Attorney Min. Maging ang kotse ng isa sa mga tauhan nito ay kanilang pinasabog. Nagbigay ito ng matinding sakit ng ulo kay Attorney Min. Sapagkat ang tunay na pumatay sa aktor ay ang anak na babae ni Chairman Choi. At upang mabilis na mailayo ang kanyang anak sa kasong ito, patuloy na pinipilit ni Chairman Choi si Attorney Min. Ngunit bago pa man makagawa ng panibagong crime scene si Attorney Min, naglabas ang media ng nakakagulat na balita. Ang sikat na aktor ay namatay ng misteryoso sa isang hotel. Ang kanyang bangkay ay nakababad sa isang malaking tangke ng salamin. Ang babaeng nakahiga sa kama ay ang anak na babae ni Chairman Choi. Dahil dito, itinuring ng pulisya na suspect ang anak ni Chairman Choi. Nang kumalat ang balita, agad na nagitngit si Chairman Choi. Kaagad niyang tinawagan si Attorney Min upang pagalitan ito. Doon lamang napagtanto ni Attorney Min na hindi pangkaraniwang kalaban si Kwon Yu. Nakakuha pa siya ng tawag mula kay Kwon Yu na puno ng hamon. Gayunman, nanatili siyang kalmado habang kausap si Kwon Yu. Subalit pagkatapos ibaba ang telepono, agad niyang winasak ang mga gamit sa paligid. Sa sandaling iyon, bigla niyang natuklasan na nakabulagta sa mesa ang kanyang babaeng sekretarya. Nang maunawaan niyang malapit si Kwon Yu, mabilis siyang nagtago sa lihim na silid. Ngunit hindi niya inasahan na naroon na si Kwon Yu. Agad siyang hinablot ni Kwon Yu sa buhok at pinabagsak sa sahig. Sunod-sunod na pinagbubugbog ni Kwon Yu si Attorney Min. Nagtangkang tumakas si Attorney Min, ngunit agad siyang hinila pabalik ni Kwon Yu. Pagkatapos, sinuri ni Kwon Yu ang computer ni Attorney Min at natuklasan ang buong proseso ng pananakit laban sa kanya. Napanood din niya ang kanyang ina na walang magawa at humihingi ng tulong. Sa oras na yon, ibinunyag ni Attorney Min ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ina ni Kwon Yu. Hindi dahil nagpakamatay ang kanyang ina, kundi dahil sinakal siya hanggang mamatay ni Attorney Min. Ang dahilan, nais ni Attorney Min na mawala ng pag-asa si Kwon Yu at mawala ang dahilan upang mabuhay. Sa narinig, hindi na napigil ni Kwon Yu ang kanyang matinding galit. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok si Attorney Min sa mukha. At nang malapit na niya itong patayin sa sobrang bugbog, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Pagkabukas niya ng telepono, narinig niya ang mga sigaw ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang linya, sinabi ni Attorney Min na nahuli na ni Jok-soo ang lahat ng kasama ni Kwon Yu. Ngayon, naghihintay na lang silang patayin sa lihim na base. Kung nais ni Kwon Yu na makuha ang kalayaan, kailangan niyang manatili roon at i-download lahat ng datos papunta sa isang USB. Ngunit ang kapalit noon ay ang kamatayan ng kanyang mga kasamahan. Mariing sinabi ni Kwon Yu na hinding-hindi niya isasakripisyo ang kanyang mga kasama para sa sarili niya. Kaya't nagmaneho siya patungo roon upang sagipin ang kanyang mga kasamahan. Habang nasa daan, muling tumawag si Attorney Min at sinabi na nakuha na niya ang mga fingerprint at DNA ni Hee-wol. Kaya't si Hee-wol ang pagbibintangan niya kapalit ng anak ni Chairman Choi. Puno ng galit at puot, dumating si Kwon Yu sa lihim na base. Sa mga oras na yon, nakagapos ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Hawak ni Jok-soo ang baril at tinutukan sila. Nang akala ng lahat ay mamamatay na sila, biglang namatay ang ilaw. Dahil dito, hindi agad nakareact sina Jok-soo at ang kanyang mga tauhan. Sinamantala ni Kwon Yu ang pagkakataon at inihagis ang isang dakot ng fluorescent powder sa kanila. Pagkatapos, tinarget niya ang kanilang mga katawan at mabilis na umatake. Sa oras na yon, nakikita sila ng liwanag habang si Kwon Yu ay natatago sa dilim. Agad niyang natalo ang lahat ng kalaban at matagumpay na nailigtas ang kanyang mga kasama. Kasabay nito, hinahabol din si Kwon Yu ng mga pulis. Upang makaiwas sa habulan ng mga pulis at ni Jok-soo, pinaharurot ni Kwon Yu ang kotse hanggang sa umusok na ito.
Sa huli, nang makatiyak siyang ligtas na ang kanyang mga kasama, mag-isa siyang nagmaneho upang iligaw at papuntahin sa kanya ang mga pulis at si Joksu. Dahil dito, nagkaroon ng mas maraming oras ang kanyang mga kasamahan upang asikasuhin ang ibang bagay. Ginamit ni Hee-wol ang pagkakataon para ipasok ang lahat ng datos sa panloob na computer ng TV station. Ang iba namang kasama ay tumulong para makatakas si Kwon Yu. Ang eksena noong sandaling iyon ay parang isang action game na madalas nilang nilalaro. Ang kaibahan lang, sa laro, madalas ay si Kwon Yu ang nagsasakripisyo para sa kanyang mga kasama. Ngayon, ang lahat ng kasamahan ay nagkaisa upang ipagtanggol si Kwon Yu. Matapos maipasok ni Hee-wol ang lahat ng datos, dumating si Joksu at dinukot siya. Siyempre, hindi papayag si Kwon Yu na hindi iligtas si Hee-wol. Ngunit sa parehong oras, napaligiran na siya ng mga sasakyan ng pulisya. Si Kwon Yu ang mahalagang kriminal na kailangan nilang mahuli. Kaya itinaas ni Kwon Yu ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Akala ni Attorney Min na tuluyan nang nagtagumpay ang kanyang plano, pero laking gulat niya nang biglang naglaho ang lahat ng datos mula sa kanyang computer. Lumabas na ang USB na ikinabit ni Kwon Yu ay may virus na nilikha ni Hee-wol. Ngayon, hawak na ni Hee-wol ang lahat ng kontrol. At sa mismong oras na arestuhin na sana si Kwon Yu, biglang lumabas sa malaking screen sa mga lansangan ng Korea ang isang kakaibang video. Sa video, isang magandang babaeng MC ang masusing nag-analisa sa kaso ni Kwon Yu, at ang ebidensya ay isang recording ng tawag sa pagitan ni Attorney Min at isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ipinakita rin dito ang eksena ng krimen na pineke ng mga tauhan ni Attorney Min at kung paano sila humanap ng taong pagbibintangan. Lahat ng ito ay inilabas sa publiko at nakita ng buong bansa ang katotohanan sa kaso ni Kwon Yu. Ang tunay na mamamatay tao ay ang anak ng isang kongresista. Si Kwon Yu ay ginawa lamang na kasangkapan na kanilang napiling pagbintangan. Nang mailabas ang lahat ng ebidensya, tuluyan nang nabunyag sa lahat ang tunay na mukha ni Attorney Min. Lahat ay naging interesado sa kasong ito. Nang dumating ang mga pulis sa tirahan ni Attorney Min, naghahanda na siyang tumakas, ngunit natuklasang tinanggal na ang manibela ng kanyang kotse. Ngayon, tiyak na wala na siyang malulusutang daan. Si Attorney Min ay naaresto at ikinulong. Sa pagkakataong ito, siya naman ang naging bagong target ni Joksu. Tuluyan nang napatunayan ang pagiging inosente ni Kwon Yu at siya ay pinalaya. Matapos ang lahat, nilibre ni Kwon Yu ng pagkain ang kanyang grupo. Nagniningning ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. At dito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.